Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami ngang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami na ngang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang... Okay, ito ha, welcome to Rain TV. Sana gagawan ko to siya ng reaction nung isang araw pa, kaso lang, masakit yung ulo ko. But anyways, etong sinabi ni Madam Grace po ha, ni Senator Grace po, hindi ako sang-ayon sa sinabi niya. Yung sinabi niya na pinaparusahan niyo or pinarusahan nila yung PhilHealth dahil hindi daw ginastos yung 600 billions. Yung sasabihin niya na yung pera daw na anong klaseng account daw yun? Bakit naka-imbak daw yung pera? Madam Grace po, hindi mo po ba alam na yung 600 billion ay reserve funds? Hindi mo ba alam na may batas na Republic Act number 11223? Diba? Alam mo, yung reserve funds, madam, hindi po siya gagastusin for daily basis. At ito, madam ha, hindi ako sang-ayon sa sinabi mo na paparusahan mo ang PhilHealth. Hindi isang ahensya at hindi isang tao lang ang pinaparusahan mo, kundi mamamayang Pilipino na umaasa sa subsidiya na binibigay ng gobyerno. Alam mo, yung parusa na sinasabi mo, hindi naman maghihirap ang mga katulad ninyo pagdating pag na-hospital kayo. Diba? Yung mga mayayaman, hindi kayo umaasa sa PhilHealth kasi may sarili kayong pera. Pero ang mga mahihirap ay umaasa sa subsidiya na binibigay ng gobyerno na zero budget. Walang budget kasi pinaparusahan ninyo. Diba? Kung gusto nyo talagang parusahan, yung tao o yung ahensya, yung mga nasa mataas na posisyon, yung mga executive dyan ng mga miyembro ng PhilHealth, na feeling nyo hindi ginagamit at isa, madam, hindi dapat ginagamit ang reserve funds. Paano mo masasabi na gagamitin yung reserve funds? So, babasahin natin ngayon ang Republic Act number 11223. So, ito yon. Okay, dito tayo, magbabasa tayo. Hindi natin babasahin to lahat ha. Ito yung baka nakalimutan ni Senator Grace po, itong Republic Act number, or baka hindi niya alam, or baka hindi niya lang, or winawalang niya, pansin. No? Ito yung Republic Act number 11223, basahin niyo po ito. Kasi hindi ko naman siya babasahin lahat, ito lang yung mga gusto kong maintindihan din ng iba, para yung mga importante lang. Dito sa section, sa Republic Act number 11223, an act instituting universal healthcare for all Filipinos, prescribing reforms in the healthcare system and appropriating funds. So, dito sa section 11, punta tayo dito sa section 11. Yung mga yung mga importante lang. Dito sa sa program reserve funds, dito tayo sa any unused portion of the reserve funds or fund that is not needed to meet the current expenditure obligation or support the above-mentioned program shall be placed in investment to earn an average annual income. So, eto yung part na ito. Naku, eto na naman tayo. Eto ha, yung investment reserve funds na yan, palalaguin yan. Yung pera na yan. No, ayaw na naghilabti ninyo, pasagdain na ninyo, hayaan nyo ang pera dyan. Kasi pag lumaki yan, pag tumaas yung investment reserve funds na yan, doon yan ibibigay yung mga benefits na yan doon sa mga contributors. So, bababa ang premium nila, contribution. At isa pa, pag malaki ang pondo sa reserve funds na yan, bababa ang premium ng contribution. Isa yun sa pinakamahalagang layunin ng batas. Kaya nga, mababawasan ang premium contribution ng mga miyembro sa hinaharap or sa in the future,
Possible na mangyayari yon pag lumago na ang pera ng reserve funds na yan. Diba? Gagamitin yan para pondohan ang mga gastusin sa halip na iasa sa mas mataas na kontribusyon. At eto ha, yung PhilHealth na yan ay merong dalawang kategorya ng miyembro. Eto yung direct contributors at yung mga indirect. Sino yung mga direct contributors na mas magsasuffer kung walang budget or walang subsidiya na ibibigay ang gobyerno? Kasi eto yung direct contributors ha. Yung mga direct contributors, sila yung mga taong direktang nagbabayad ng premium. Nagbabayad ng mga premium contributors tulad ng mga empleyado, yung mga self-employed at mga OFWs. Sila yung automatic na may mga deduction galing sa sahod nila, galing sa pinaghihirapan nila na dinideduct or ginadiduct sa ilahang mga employers, no? Yun yung PhilHealth na ginagamit, yung PhilHealth insurance nila. Yun yung mga direct contributors. At yung mga indirect, no, na mga miyembro na umaasa sa subsidiya na ibibigay ng gobyerno para makalibre ng gamot at saka ng hospitalization. Ito yung mga individual na umaasa sa suporta ng gobyerno. Ito yung mga mahihirap, yung mga miyembro ng 4Ps, yung mga senior citizen, yung mga pamilyang hindi kayang gumastos ng malaki para sa kanilang hospitalization. Yung mga indigent, sila din yon. Yung mga umaasa sa gobyerno. Alam nyo, yung PhilHealth na yan, pahirapan din naman yan eh. Diba? Grabe yung proseso nila bago ka makahingi ng tulong sa PhilHealth na yan. Pero ang malasakit ha, in fairness sa malasakit, ang dali ng proseso. Kasi, share ko lang to ha, yung papa ko kasi, way back 2021, pandemic yon. 2021 o 2020, parang ganon. Naatake siya sa puso niya. So, ano yung ginamit namin? Malasakit. Libre yung wala kaming binayaran, zero talaga, wala, kahit piso. So, syempre, yung kung na-admit siya ay yung pasyente, syempre gagastos ka kasi nga yung kung gusto kang kumain ng ibang pagkain, di ba? Yung stocks mo, yung mga snack. Tapos sa paglabas namin, wala talaga kaming binayaran. Nag-process lang kami ng ilang mga minuto, ilang oras, siguro mga 30 minutes lang, gano'n. Basta ang dali lang. Tapos, i-process na din na nila. So, mga ilang minuto, so tatawagin ka, wala ka na talagang babayaran. Tapos, nakalibre pa din kami ng gamot ng isang buwan. Bago kami lumabas sa hospital. Bigay kami ng gamot doon sa mismong hospital sa pharmacy doon sa loob ng hospital. So, wala. Grabe talaga yung naitulong at malaki talagang maitulong ng malasakit. Tapos, ngayon ang malasakit, wala ding budget. Kasi nga, mas binadgetan nila mas may malaking budget ang ayuda ngayon, yung AKAP. Diba? Hindi kasi nag-iisip ang ngayon ang admin ngayon ng pangmatagalang solusyon. Diba? Hindi nila iniisip yung gagamitin ng tao sa pag-araw-araw. Yung iniisip nila yung ngayon lang. Yung ayuda lang na i-grocery lang na imuubos na. Yun yung iniisip nila. Kaya yung malasakit hindi na nila na pondohan. Wala na rin siyang budget. Kaya nakakaawa din. Tapos etong PhilHealth na sasabihin nila na isi-zero budget nila. Hindi po magsasuffer ang isang tao lang po, madam, kundi ang mamamayang Pilipino. Yung mga mahihirap, yung mga senior citizen na umaasa, no, yung mga nagdialysis na mga mahihirap, yung may mga cancer, yung may mga chronic disease, sila po ang magsasuffer. Tayong mga mamamayang Pilipino na umaasa sa bigay ng gobyerno. Paano yan? Paano kung walang budget? Ang mag-carry, katong mga miyembro, yung mga direct members ng PhilHealth, sila ang mag-carry sa mga gastusin. Paano bababa ang premium contribution kung walang budget, diba, ang PhilHealth? Kasi pag merong malaking ganito kasi pag malaki ang reserve funds. At isa pa, pag malaki ang pondo sa reserve funds na yan, bababa ang premium ng contribution. Isa yun sa pinakamahalagang layunin ng batas. Kaya nga, mababawasan ang premium contribution ng mga miyembro sa hinaharap or sa in the future, no? Possible na mangyayari yon pag lumago na ang pera ng reserve funds na yan.
'Di ba? Gagamitin 'yan para pondohan ang mga gastusin sa halip na iasa sa mas mataas na kontribusyon. Yung kita mula sa investment at subsidy mula sa gobyerno, magdadala yan ng pondo, hindi ang mga miyembro niyan. Alam niyo, madam, kayong mga senador, no? O yung mga nagzero budget dyan o nag-alis ng subsidiya dyan sa healthcare, sa PhilHealth na yan. Kung aalisan ng subsidiya, no, ang PhilHealth at iasa na lang sa miyembro ang pondo ng PhilHealth, maraming mga Pilipino ang mawawalan ng access sa mga serbisyong medikal, 'di ba? Yung PhilHealth kasi nagsilbi na kasi siyang universal health insurance para sa lahat, lalo na sa mga marginalized, 'di ba, sectors. Kahit hindi makatwiran, natanggalin ang suporta ng gobyerno. Ang mapaparusahan nito ay hindi direktang nagpaparusa talaga sa opisyal. Hindi talaga sa kanila, kundi sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa subsidiya. No, lalo na yung mga mahihirap na hindi kayang magbayad ng buong premium o medical expenses. 'Di ba? Madami pa naman ngayon. Madaming mga umaasa sa gobyerno. Madami ang mga nagkakasakit kasi hindi kasi ramdam ng mga ng mga politician na 'yan, yung mga politiko na 'yan, kasi meron silang bilyones. Meron silang mga pera, hindi nila ramdam kung ano ang magiging epekto nito, no? Sa karamihan sa mga ordinaryong tao na umaasa sa bigay ng gobyerno. Kaya ikaw, Madam Grace po, kung ang iniisip mo ay hindi nagastos ang reserve funds, basahin niyo po ang section, basahin niyo po ang kung hindi niyo po naintindihan, Madam Grace po, basahin niyo po ang Republic Act, 11223. Alam niyo yan. Yung 600 billion, yung sobrang reserve funds na yan, kung saan yan siya gagamitin. At wag niyong sabihin, Madam, na yan ay nasa ibang account, kung anong klaseng account yan. Naku, Diyos ko, Madam, bakit hindi mo alam na may reserve funds? Kung ano ang paggagamitan ng reserve funds, 'di ba? In a long run, magagamit yan. Lalo na, dapat nga mas malaki pa ang reserve funds. In case, na may mga disasters, mga pandemic na yan o pandemya na yan, meron tayong magagamit na pera. 'Di ba? Ang layunin ng batas na yan dyan sa Section 11 na yan, Madam, yung pangmatagalang pagtataguyod ng programa. Ang PhilHealth, Madam, ay isang pangmatagalang institusyon na hindi lamang para sa kasalukuyang panahon, kundi para sa susunod na mga henerasyon. Ang reserve funds ay dapat siguradong hindi dapat mauubusan ng pondo ang PhilHealth. Kahit dumaan pa ang sunod-sunod na sakuna o pandemya, 'di ba? Ang benepisyo ay patuloy pa rin, 'di ba? Na darating every year, sa darating na mga taon pa 'yan. 'Yon ang dapat isipin ninyo. Huwag ninyong izero ang PhilHealth subsidiya na 'yan. Bigyan niyo sila ng budget. Huwag niyong iasa sa miyembro na ang mutabang na lang o ang tutulong ay mga miyembro. Mas lalaki po ang premium contribution kung aasa ang mga indirect members dyan sa mga nagtatrabaho, sa mga nagbabayad ng mga monthly contribution nila sa PhilHealth. Yun. Kayo wala kasi kayong pakialam sa mga mahihirap, kaya hindi nyo ramdam. Isa kasi sa nakakatulong dyan sa reserve funds na yan, yung maproteksyonan yung membro, yung mga members, Kasi kapag may mga crisis, tulad ng pandemya, hindi kakayanin ng karamihan ng mga Pilipino magdagdag ng gastusin sa healthcare. Kung walang reserve funds, Madam, yung mga miyembro, mapipilitang magbayad ng mas mataas na premium sa gitna ng kahirapan. Sagutin, Sagutin ang kanilang hospital bills mula sa sariling bulsa na lang. Sa sariling bulsa. Out-of-pocket expenses. Gagastos, lalabas ng pera yan, maglalabas ng pera. So, mas mahihirapan. Mas nahihirapan yung miyembro. Diba? Yung reserve funds kasi, yun yung pangunahing sandata. Ito yung words talaga. Pangunahing sandata ng PhilHealth
upang mapanatili ang tulong sa miyembro kahit bumaba pa ang kita o tumaas ang gastusin. Yan ang malaking na itutulong ng reserve funds. Kaya wag niyong sabihin na bakit may malaking pondo dyan. Ayusin niyo, basahin niyo ng buo yung section na yan, yung article na yan, para mas maintindihan ninyo kung ano talaga ang gamit ng reserve funds na yan.